Masisisi ba natin ang mga dog owners or ang mga cat owners na iniwan ang mga alaga nila sa gitna ng baha? Kaya nyo bang iwanan ang alaga nyong aso at pusa? Itong bagyong Karina, madaming mga videos na lumalabas sa social media tungkol sa mga dog owners na kasama nilang lumilikas ang kanilang pinakamamahal na aso. Meron din tayong makikitang mga videos ng mga tao na may mabubuting loob na nire-rescue nila yung mga nakikita nilang na-trap na mga aso. Meron din na isang city pound na binaha at madaming aso at pusa ang nasawi. Kung ako ang tatanungin nyo mga tropa pips, para sa akin, hindi ko kayang iwan ang mga alaga kong aso, pusa, si Domeng, pakiramdam ko, hindi ko sila kayang iwanan. Kahit ano pang mangyari, pipilitin ko na mailigtas ang lahat ng alaga naming hayop dito sa hasyenda ni Tatang. Una pa lamang, alam ko na mabubuhay ako na may mga kasamang aso, pusa at kung ano-anong hayop dito sa hasyenda ni Tatang. Kaya naman minarapat ko na i-take into consideration ang disaster preparedness namin dito. Pinlano namin kung paano magiging setup namin kung sakaling may bagyo o baha. Naka-ready na rin kung ano yung mga pangangailangan namin in case of emergency. Hindi pwedeng hindi namin pagplanuhan kung ano yung mga possible na mangyari kung halimbawang may baha o kaya may bagyo. Lalo na sigurong mas matinding pagpaplano ang gagawin namin mag-asawa kung kami ay nakatira sa isang flood-prone area. Pipilitin namin silang maging safe at kung may mangyari man ay pipilitin namin na masagip silang lahat. Kahit ano pang mangyari, iisang pamilya kami and we will stick through thick and thin. Masisisi ba natin ang mga dog owners or ang mga cat owners na iniwan ang mga alaga nila sa gitna ng baha? Nakakagalit kasi sa unang tingin pero kung lalawakan natin ang ating pag-iisip, maaaring maintindihan natin sila. Maaari kasing ayaw talaga nilang iwan ang mga alaga nila pero wala lang talaga silang choice. Kaya pakiramdam ko, masakit din para sa mga dog owners na iwan ang mga aso nila sa gitna ng trahedya. Maaring umalis lamang sila para humingi ng saklolo pero nung tinatry na nilang bumalik dun sa tahanan nila para kunin ang mga alaga nila ay hindi na sila pinayagan o kaya naman hindi na talaga kayang makabalik sa bahay nila. Pwede rin naman na may mas matinding emergency silang kailangan asikasuhin kaya naman inuna nila ito at nakaplano na balikan nila ang kanilang mga alagang aso pagkatapos nilang maayos yung mga kailangan nilang tapusin. Madaming pwedeng dahilan mga tropa pips kaya naman hindi natin sila basta-basta masisisi. Alam natin mga tropa pips na ang mga dumadaan na bagyo dito sa ating bansa ngayon ay mas lumalakas, mas grumagrabe, tumataas masyado ang baha. Kaya naman, ano ba ang pwede natin gawin para mas maging safe tayo at mga alaga natin tuwing may bagyo o baha? Una mga tropa pips, kung alam nyo na flood-prone area ang inyong lugar, mas maganda na maaga kayong lumikas bago pa dumating ang bagyo. It is always better safe than sorry. Kung meron naman kayong safe na lugar sa bahay nyo, kagaya ng second floor or third floor, mas mabuti na mag-imbak kayo ng mga necessities na kailangan ninyo habang hindi kayo makakalabas ng bahay. Iisipin din natin ang mga alaga nating hayop na meron din silang mga pagkain at safe na matutulugan. Tandaan natin, safety nyo at ng alaga ninyo ang inyong priority. Sana wag umabot sa puntong ganito pero kung kailangan ninyo talagang iwanan ang alaga ninyo sa bahay ninyo, pakiusap mga tropa pips, wag na wag nyong iiwanan ang mga alaga ninyong hayop na nakakulong o kaya naman nakatali. Kapag iniwan nyo sila sa ganitong paraan, mas bumababa ang tsansa nila na mag-survive. Sa mga taong mas pinili nila na isama ang kanilang mga alagang aso, mga pusa sa kanilang paglikas, sa mga taong nagre-rescue ng mga aso, ng mga hayop, ng mga tao sa gitna ng trahedya, saludo po kami sa inyo. Sana ay nakapulutan niyo po ng aral ang episode natin na ito. Ako po si Lester Sapanta, The Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso. Idol, ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ.